Ka-Express, isang matinding tanong ang bumabalot ngayon sa basketball world matapos ang panibagong all-around performance ni Kai Sotto para sa Koshigaya Alphas. Kahit natalo laban sa Seahorse Mikawa, hindi matatawaran ang ipinakita niyang dominance, 18 points, 8 rebounds, 6 assists, 2 blocks sa loob ng 29 minutes. Hindi lang ito stats, isa itong mensahe. Sa social media, lalo na sa Filipino basketball community, nag-aapoy ang reaction, built for the big stage, and be ready, next level na to. Halos pare-pareho ang tono, may paparating. Pero sa likod ng hype, may mas malalim na tanong, ano nga ba ang susunod? Balik Japan para tapusin ang season? O malinaw yon, under contract siya at committed sa team? Pero pagkatapos, doon na nagiging mas interesting ang kwento. NBA Summer League. Ito ang pinaka-realistic na susunod na hakbang. Isang stage kung saan sinusubukan ang mga tulad niya, malalaki, skilled, at nasa tamang timing ng career. Sa edad na 23, may experience na si Kai sa iba't ibang pro leagues at dala niya ngayon ang maturity na hinahanap sa ganitong level. At sa NCAA, real talk, wala na yon sa equation. Matagal na niyang nilampasan ang college route, pro na siya. Ang hinahabol niya ngayon ay hindi exposure, kundi opportunity sa pinakamataas na level. Kaya habang patuloy ang kanyang malalakas na laro sa Japan, isang bagay ang unti-unting nagiging malinaw, hindi na ito simpleng development phase, ito na ang paghahanda sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang career. At kung ito ang anyo niya ngayon, handa na ba siyang sumabog sa NBA stage? Well, kung titingnan ng mas malalim ang sitwasyon ni Kai, makikita na hindi lang ito tungkol sa isang magandang laro. Ito ay tungkol sa timing ng kanyang career. Sa ganitong stage, hindi sapat ang consistency lang. Ang kailangan ay tamang momentum bago ang malaking opportunity. Sa loob ng Japan B-League, isang liga na kilala sa physicality at structured play, napatunayan ni Kai na kaya niyang mag-produce laban sa tunay na competition. Ang kanyang 18-8-6-2 performance ay hindi lang highlight kundi malinaw na ebidensya ng kanyang development bilang modern big. Ang kanyang scoring efficiency ay nagpapakita ng maturity sa shot selection. Hindi siya nagmamadali, hindi siya pilit. Alam niya kung kailan na-atake at kailan magre-reset. Ito ang klase ng decision-making na hinahanap sa mas mataas na level. Sa rebounding at rim protection, ramdam ang kanyang presence. Kahit hindi palaging double-double ang numero, ang epekto niya sa depensa ay naroon, binabago niya ang galaw ng kalaban, pinapaisip ang mga drivers, at nagbibigay ng seguridad sa kanyang team sa ilalim. Pero ang pinaka nagpapataas ng kanyang value ngayon ay ang kanyang playmaking, ang kakayahan niyang maglabas ng bola, magbasa ng depensa at mag-create para sa kanyang teammates, ay malinaw na indikasyon na hindi na siya limitado sa traditional center role. Isa na siyang functional piece sa modern system. At dito nagiging critical ang usapan tungkol sa NBA Summer League. Hindi ito simpleng exposure kundi isang audition, isang pagkakataon para ipakita na kaya ni Kai mag-adjust sa mas mabilis, mas athletic at mas unpredictable na laro. Yes, may mga aspeto pa siyang kailangang i-improve tulad ng lateral quickness at perimeter defense, pero ang mas mahalaga ay ang direction ng kanyang development. Malinaw na siya ay umangat sa tamang paraan. Hindi na siya prospect na puro potential lang. Isa na siyang player na may production, may experience at may momentum. Kaya habang patuloy ang tanong kung ano ang susunod para kay Kai, isang bagay ang nagiging mas malinaw sa bawat laro niya. Kapag dumating ang pagkakataon, hindi na lang siya handang sumabay, handa na siyang magparamdam. At sa puntong ito, mas nagiging malinaw na ang tunay na laban ni Kai ay hindi na lang laban sa kalaban sa court, kundi laban sa expectations, timing at opportunity. Dahil sa realidad ng professional basketball, hindi sapat ang galing lang. Kailangan mo ng tamang pagkakataon sa tamang oras at higit sa lahat, kailangang patunayan na kaya mong mag-translate ng laro sa mas mataas na level. At pagdating sa NBA Summer League, ibang klase ang eksena, hindi ito tulad ng structured environment ng Japan B-League kung saan may sistema at malinaw ang roles. Sa Summer League, halo-halo ang mga players, rookies, undrafted hopefuls at young prospects na lahat gustong magpakitang gilas. So ibig sabihin, mas chaotic ang laro, mas mabilis ang pacing, at mas mataas ang individual pressure.
At dito nasusubok ang tunay na adaptability. So kung babalikan ang huling performance ni Kai para sa Koshigaya Alphas laban sa Seahorse Mikawa, makikita na may foundation siya para sa ganitong environment. Yung ability niyang mag-contribute hindi lang sa scoring, kundi pati sa playmaking at defense ay isang malaking advantage. Sa Summer League, hindi kailangang maging leading scorer agad. Mas mahalaga na may pakita na kaya mong mag-fit, mag-adjust at magbigay ng impact sa maliliit na role. At isa pang critical factor ay ang kanyang decision-making under pressure. Sa Japan, unti-unti na niyang na-develop ang patience at control. Pero sa Summer League, kailangan niyang pabilisin ang kanyang decision cycle. Mas kaunting oras mag-isip, mas mabilis na execution. So dito papasok ang kanyang instincts at dito rin makikita kung gaano kalaki ang naitulong ng kanyang international experience. Hindi rin mawawala sa usapan tungkol sa defense. Ito ang magiging make or break factor ni Kai. Sa NBA level, kahit gaano ka kagaling sa offense, kung hindi ka makasabay sa defensive switches at rotations, mahirapan kang makakuha ng tiwala ng coaches. Kaya mahalaga na maipakita na kaya niyang mag-contain kahit sandali, kaya niyang mag-recover at kaya niyang maging disciplined sa positioning. At sa ngayon, may mga senyales na andyan na ang improvement. Hindi pa perfecto pero sapat para magbigay ng pag-asa. Kaya habang papalapit ang Summer League, hindi lang ito simpleng next step para kay Kai. Ito ang pinaka-importanteng checkpoint ng kanyang career. Isang pagkakataon na pwedeng magbukas ng pinto o magbigay ng malinaw na direksyon kung saan pa siya dapat mag-improve. At kung pagbabasehan ang kanyang kasalukuyang form, hindi siya papasok bilang basta participant, papasok siya bilang contender na gustong patunayan na kaya niyang manatili. Ang kwento ni Kai ay hindi lang tungkol sa kanyang personal na pangarap. Ito ay konektado sa mas malaking narrative ng Philippine basketball sa global stage dahil sa totoo lang, matagal nang nag-aantay ang Pilipinas ng isang player na kaya mag-breakthrough sa modern NBA landscape. At ngayon, si Kai ang pinakamalapit. Ang kanyang kombinasyon ng size, skill at experience ay bihira. Isang 7-footer na kayang magpasa, umintindi ng spacing at magbigay ng rim protection ay eksaktong hinahanap sa modern basketball. At habang patuloy siyang nagpapakita ng ganitong laro sa international leagues, mas lalong lumalakas ang paniniwala na kaya niyang mag-transition sa mas mataas na level. Pero hindi ito magiging madali. Sa NBA, hindi ka bibigyan ng pagkakataon dahil lang sa potential. Kailangan mong kunin yon. Kailangan mong ipakita sa bawat minuto sa court na deserving ka. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.